Tahimik ang baryo tuwing hating gabi, ngunit isang gabi, nagising si Lino sa mahihinang tunog ng mga yapak sa labas ng kanilang bahay. Dahan-dahan siyang sumilip sa bintana at nakita ang mga bakas ng paa sa putik, papalapit sa pintuan nila. Walang tao, tanging mga yapak lang, basang-basa, parang may bumabagtas mula sa madilim na kakahuyan. Habang lumalalim ang gabi, unti-unting naglalaho ang mga yapak habang palapit ng palapit sa pinto. Sa kaba, isinara ni Lino ang pinto at inilock. Ngunit narinig niya ang mahinang katok, kasunod ng malamig na hangin na may kasamang bulong na halos hindi maintindihan. Sumilip siya muli at nakita ang mga yapak sa loob na ng bahay nila. Pero wala pa ring tao. Humigpit ang yakap niya sa sarili, pilit nilalabanan ang takot na unti-unting sumisiklab sa dibdib. Muling lumingon siya, at sa liwanag ng buwan, nakita niyang may anino sa likod niya. Hindi gumagalaw, walang mukha, ngunit tiyak niyang may nakatingin. Nang lumingon siya ng tuluyan, biglang naglaho ang lahat ng bakas. Ngunit hindi na siya nag-iisa sa loob ng kanilang tahanan. Ang malamig na hangin ay naging malamig na hininga sa kanyang batok, at ang dilim ay tila yumakap sa kanya ng mahigpit.